Matapos silang bumalik mula sa Ehipto, muling nanirahan sina Jose at Maria sa Nazaret, isang maliit at hindi gaanong mahalagang nayon sa Galilea. Para sa marami, ang Nazaret ay hindi hihigit sa isang karaniwang lugar, halos nakalimutan, kung saan ang buhay ay dumadaloy sa isang payak, mabagal at mahuhulaang ritmo. Gayunman, sa loob ng banal na layunin, ang payak na nayong yon ang magiging entablado ng paglago ng pinakadakilang nilalang na kailanman ay lumakat sa ibabaw ng lupa. Doon, malayo sa mga palasyo ng Jerusalem at sa mga maimpluwensyang sentro ng Imperyong Romano, sinimulan ng batang nagtataglay ng kawalang hanggan sa kanyang sarili ang kanyang buhay sa piling ng mga karaniwang tao. Ang Nazaret ay kilala sa kasimplehan, mga bahay na yari sa bato, mga alikabok na daan, mga sinasakang bukirin, at isang bayang sanay sa mabigat na paggawa. Wala sa lugar na iyon ang nagpapahiwatig na roon palalakihin ang ipinangakong Mesyas. At marahil ito mismo ang dahilan kung bakit ito pinili ng Diyos. Sa Nazaret, maaring lumaki si Jesus na malayo sa pagpapakitang gilas, sa presyur ng politika, at sa mapaghangad na mga mata na makapangyarihan. Ito ang perpektong kapaligiran upang ganap na maranasan ng tagapagligtas ang buhay ng tao, ang mga ritmo nito, ang mga gawain nito, at ang tahimik na mga kasimplehan nito. Inalagaan nina Maria at Jose si Jesus na may pag-ibig, pananagutan, at malalim na paggalang. Alam nilang natiba ang bata, hindi lamang dahil sa mga pahayag ng mga anghel, kundi dahil din sa paraan ng kanyang pamumuhay at pagkilos. Gayunman, ang kanyang pagkabata ay tunay, makatao, at karaniwan. Nakikipaglaro siya sa ibang mga bata sa mga lansangan, minamasdan ang kalikasan sa kanyang paligid, natututo ng mga landas ng buhay, at nakikibahagi sa mga tradisyon ng kanyang pamilya. Kahit sa gitna ng kasimplehang ito, mayroong isang bagay sa hangin, isang bulong mula sa langit na tanging ang panahon lamang ang maghahayag. Sa bawat bagong pagsikat na araw, iniingatan ng Nazaret ang pinakamalalim na hiwagang kailanman ay nakilala. Ang walang hanggang Diyos ay lumalaking parang isang batang lalaki sa gitna ng mga taong hindi nakakakilala sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ang tagapagligtas ng sanlibutan ay hinuhubog sa pagpapakumbaba, sapagkat ang kanyang kadakilaan ay hindi kailanman umasa sa mararanyang tagpo, kundi sa walang hanggang layuning kanyang taglay mula pabago ang paglikha. Habang lumilipas ang mga taon sa Nazaret, lumalaki si Jesus tulad ng alinmang bata, at kasabay nito, sa isang ganap na natatanging paraan. Isinulat ni Lucas na siya ay lumalago sa karunungan, sa pangangatawan, at sa biyaya sa harap ng Diyos at ng mga tao. Ang payak na pahayag na ito ay naglalaman ng isang malalim na hiwaga. Ganap na namuhay si Jesus sa karanasang pantaw habang taglay niya sa kanyang sarili ang banal na diwa mula sa kawalang hanggan. Hindi siya tumigil sa pagiging Diyos nang siya'y maging tao. Kanyang tinakpan lamang ang kanyang kaluwalhatian habang siya'y anti-unting natutong lumakat sa gitna natin. Sa pisikal, umunlad si Jesus tulad ng sinumang batang Hudyo. Natuto siyang maglakad, magsalita, tumakbo, at maglaro. Naranasan niya ang mga hangganan ng tao, pagod, gutom, lamig, at init. Kasabay nito, ang kanyang espiritu ay naliwanagan ng pambihirang karunungan. Hindi siya nagpakita ng kayabangan ng mga henyo ni ng kapalaluan ng mga maagang umuunlad. Ang kanyang karunungan ay nahayag sa mga payak na saloobin, paggalang, habag, katahimikan, at isang pambihirang kakayahang umunawa sa puso ng mga taong nasa kanyang paligid. Pinagmamasdan ni Maria si Jesus na may tahimik na paghanga. May mga araw na siya'y tila isang karaniwang bata lamang. Sa iba naman, isang ningning sa kanyang mga mata ang naghahayag na may isang bagay na higit na dakila ang naninirahan sa kanya. Napapansin din ito ni Diyos. Hindi lamang ito huwarang asal. Ito ay isang espiritual na kapanahunan na wala sa ibang bata. Hindi kailanman nagmamadali si Jesus. Hindi siya naghahangad na patunayan ang anuman. Hindi siya naghahabol ng pagkilala. Siya'y lumalago ayon sa ganap na ritmo ng plano ng Diyos. Ang kanyang banal na pagkakakilanlan ay anti-unting nahuhubog, hinulma ng buhay pamilya, ng kulturang Hadyo, at ng mapagkumbabang kapaligiran na Nazaret. Habang ang ibang mga bata ay natutuklasan ang mundong nakapaligid sa kanila, natutuklasan ni Jesus ang mundong siya mismo ang lumikha, gayon ay minamasdan sa pamamagitan ng mga mata ng tao. Ang bawat tuklas, ang bawat aral, ay bahagi ng isang dinakikitang paghahanda para sa misyong magbabago sa buong kasaysayan. Ang bahay ni Jose ay payak, ngunit mayaman sa kahulugan. Doon, sa gitna ng magagaspang na kagamitan, mga piraso ng kahoy, at ng paladyang amoy ng sop, lumaki si Jesus habang natututo ng isang gawaing pantaw, ang pagkakarpintero. Ang banal na pagpiling ito ay hindi nagkataon lamang. Ang manlilikha ng sansinukob, yaong humubog na mga galaksya sa pamamagitan ng kanyang salita, ay piniling matutong magtrabaho ng kahoy gamit ang kanyang sariling mga kamay. Si Jose ay maingat at bihasa.
Itinuturo niya kay Jesus ang tumpak na pagsukat, ang maingat na pagputol, ang pagkikiskis hanggang maging makinis ang bawat ibabaw, at ang paggawa ng mga bagay na kapaki-pakinabang at matibay. At si Jesus ay natututo ng may ganap na pagpapakumbaba. Ang batang Diyos, na kayang lumikha ng anumang bagay sa isang iglap ng pag-isip, ay piniling matuto bilang tao. Ang katotohanan ito ay malalim na naghahayag na ganap na niyakap ni Kristo ang kalagayang pantao. Habang minamasdan niya ang hibla ng kahoy, marahil ay naalala ni Jesus na siya mismo ang lumikha ng mga punong gayon ay ginagawang kasangkapan. Ang bawat galaw ng lagari ay nagiging isang tahimik na paalala na ang walang hanggang salita ay namumuhay sa karanasang pantao sa pinakatunay nitong anyo. Sa loob ng paggawaan na iyon, kanyang hinuhubog ang pagtitiyaga, lakas at disiplina, mga katangyang kalaunan ay alingaunggaw sa buong kanyang ministeryo. Ang pagkakarpintero ay may taglay ding malalim na simbolismo. Natutunan ni Jesus na ayusin ang wasak, ituwid ang baluktot, at ibalik ang tila wala ng pag-asa. Ang kanyang ginagawa sa kahoy ay pauna sa gagawin niya balang araw sa mga buhay ng tao. Para sa mga kapitbahay, siya ay isa lamang batang karpintero. Walang sinuman ang nakaisip na ang mga kamay na iyon, sanay sa paghubog ng kahoy, ay hahawak balang araw sa mga may sakit, magpaparami ng tinapay, magpapatahimik ng mga bagyo, at ipapako sa isang krus na, sa isang mapait na kabalintunaan, yari sa kaparehong material na kanyang natutunang pagtrabahuhan. Ang paggawaan ay mapagkumbaba, ngunit sa loob ng mga peder nito ay tahimik na nagtagpo ang langit at lupa, sapagkat ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay ay natutong magtayo gamit ang mga kamay ng tao. Isa sa mga pinakakamanghamanghang aspeto ng buhay ni Jesus ay ang katahimikang pinananatili ng kasulatan tungkol sa karamihan ng kanyang pagkabata at kabataan. Matapos ang mga salaysay ng kanyang kapanganakan at ng kanyang pagdalaw sa templo sa edad na 12, nananahimik ang biblikal na kwento sa loob ng halos 2 dekada. Para sa ilan, ito'y tila kakulangan ng impormasyon. Para sa Diyos, ito ay paghahanda. Walang anuman sa buhay ni Kristo ang nagkataon lamang, kahit ang katahimikan. Ang tinatawag na mga nakalihim na taon ay hindi mga taong walang laman. Ito'y mga taong ng paghubog na pantao, emosyonal, espiritual at kultural. Lumaki si Jesus na malayo sa liwanag na entablado, hiwalay sa pag-usisa ng publiko at sa mga inaasahang panrelihiyon. Habang ang mundo ay nagpapatuloy sa kanyang gawain at ang Israel ay sabik na naghihintay sa Mesyas, ang Mesyas mismo ay tahimik na lumalaki sa Nazaret, namumuhay tulad ng sinumang batang hadyo. Ipinahihiwatig ng katahimikang ito ang isang malalim na katotohanan tungkol sa likas ng Diyos. Bago ipadala si Jesus sa pampublikong ministeryo, siya'y hinubog sa karaniwang buhay. Natutunan ni Jesus ang sumunod, maghintay, magtrabaho, makisama, at maranasan ang kasimplehan ng buhay ng tao. Lubos siyang nagpasakop sa kalagayang pantao sa lahat ng aspeto, maliban sa kasalanan. Ang panahong ito ang humubog sa kanyang habag, sa kanyang empatya, at sa kanyang malalim na pagkaunawa sa likas ng tao. Habang maraming pinuno sa mundo ang hinuhubog sa mga prestihiyosong institusyon o inihahanda para sa mga trono, si Jesus ay hinubog sa pagiging hindi kilala, pinino ng pang-araw-araw na gawain at ng katahimikan. Ang kanyang puso ay hindi hinubog ng palakpakan, kundi ng pagpapakumbaba. Hindi ng ambisyon, kundi ng pagsunod. Hindi ng pagiging lantad, kundi ng lalim. Itinuturo sa atin ng mga nakalihim na taon ni Jesus na ang langit ay kumikilos sa hindi nakikita, na ang pinakadakilang mga layunin ay inihahanda na malayo sa mga mata ng tao. At na bago itaas ng Diyos ang isang tao, siya'y hinuhubog muna sa katahimikan. Hinintay ni Jesus ang perpektong sandali, at sa prosesong ito, ginawang pundasyon ng kanyang walang hanggang misyon ang katahimikan. Mula pa sa murang edad, ipinakita ni Jesus ang isang kadalisayan at karunungang higit sa karaniwan. Hindi nagbibigay ang kasulatan ng detalyadong paglalarawan ng kanyang araw-araw na buhay bago ang edad na 12, ngunit malinaw ang isang bagay, ang kanyang buhay ay tinatakan ng isang natatangi, ang biyaya at karunungan ay liks na dumadaloy mula sa kanya. Ang kadalisayan ng kanyang kaluluwa ay hindi lamang kawalan ng kasalanan, ito ay ang paladyang presensya ng banal na liwanag na naninirahan sa kanyang loob. Nakilala ng mga bata sa nayon si Jesus bilang isang mabait, tapat at makatarungang kaibigan. Ang mga nakatatanda naman ay nakaramdam na may isang bagay na nagiba sa kanya. Hindi kayabangan o pagkamataas, kundi isang kapanahunang tila imposible para sa isang batang kasing edad niya. Siya'y kakaunti kung magsalita, ngunit ang bawat salita ay may bigat. Minamasdan niya ang lahat ng may pag-iingat, na para bang nakakakita siya lampas sa mga hangganan ng paningin ng tao. Ang karunungan ni Jesus ay hindi nagmula sa masinsing pag-aaral, sapagkat ang Nazaret ay walang pinong mga sentro na edukasyon. Ito'y karunungang dumadaloy mula sa ganap na pakikipag-ugnayan sa Diyos.
Kahit bata pa, malinaw niyang natutukoy ang tama at mali. Ang kanyang presensya ay nagdadala ng kapayapaan. Ang kanyang tingin ay nagpapahayag ng pagkaunawa. Ang kanyang asal ay naghahayag ng pag-ibig. Maaring isipin si Maria na sinasamahan ang mga unang hakbang ni Jesus, napapansin ang bawat kilos ng habag, ang bawat pagpapahayag na empatya. Para sa kanya, naging imposibleng baliwalain na ang batang yon, na lumalaki at natututo tulad ng iba, ay may dalang walang hanggan sa kanyang loob. Si Jose rin ay nagmamasid, kadalasan sa katahimikan, batid na hindi lamang siya nagpapalaki ng isang anak, kundi nag-alaga ng isang ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos mismo. Lumalaki si Jesus sa biyaya. Ang kanyang pagkatao ay ganap na umuunlad, habang ang kanyang pagka-Diyos ay nananatiling natatakpan, tahimik na nahahayag sa pamamagitan ng mga saloobin, pasya, at mga salita. Ang bawat kilos ay sumasalamin sa kung sino siya noon paman, ang walang hanggang salita na namumuhay sa karanasang pantao na may kasakdalan. At ang lahat na namumuhay sa kanyang paligid, kahit hindi lubos na naunawaan, ay nahahaplos ng kadalisayan at karunungan ng batang yon na may dalang kawalang hanggan sa kanyang titik. Taon-taon, ang pamilya ni Jesus ay naglalakbay mula Nazaret patungong Jerusalem upang ipagdiwang ang Paskua, isa sa pinakamahalagang kapistahan ng mga Hadyo. Ito ay isang mahabang paglalakbay, humigit kumulang 120 kilometro, na ginagawa sa mga karabang binubuo ng mga kamag-anak, kapitbahay, at mga kaibigan. Ang paglalakbay na ito ay higit pa sa tradisyon. Ito ay panahon na espiritual na pagbabagong buhay, pagsamba, at pag-alala sa paglaya mula sa Ehipto. Para kay Jesus, ito rin ay pagkakataong masdan ng malapitan ang pananampalataya ng kanyang bayan at sipsipin ang lalim ng mga kasulatang siya mismo ang nagbigay inspirasyon maraming seglo ang nakalipas. Sa edad na 12, nagpakita na si Jesus na isang pambihirang kapanahunan. Habang ang ibang mga bata ay naabala sa galaw ng mga karaban, siya ay masusing nagmamasid sa mga awit, mga ritual, at sa templong maringal na nakatayo sa harap ng Jerusalem. Ang bawat bato ng banal na lugar na iyon ay may dalang mga kahulugang siya lamang ang ganap na nakaunawa. Sa partikular na paglalakbay na iyon, may isang pambihirang pangyayari. Matapos ang pagwawakas ng kapistahan at ang pagsisimula ng pagbabalik ng karaban sa Nazaret, napansin nina Maria at Jose na wala si Jesus sa kanila. Sa pag-akalang siya ay kasama ng mga kamag-anak, nagpatuloy sila hanggang dapitapon, ngunit hindi nagpakita ang bata. Nababalot na matinding pangamba ang kanilang mga puso. Agad silang bumalik sa Jerusalem at hinanap siya sa loob ng 3 araw na tila walang katapusan. At sa wakas, natagpuan nila siya. Hindi naglalaro kasama ang ibang mga bata. Hindi gumagala sa mga lansangan ng lungsod, kundi nakaupo sa templo kasama ng mga guro ng kautusan, masusing nakikinig, nagtatanong na malalalim na tanong, at sumasagot ng may karunungang humahamon kahit sa pinakabihasa. Namangha ang mga guro. Ang tindi ng kanyang tingin, ang lalim ng kanyang mga salita, ang linaw ng kanyang pagkaunawa, walang anuman sa batang yon ang karaniwan. Hindi naroon si Jesus upang magturo sa tradisyonal na diwa ng isang rabbi, kundi upang ihayag ang tahimik na karunungan na isang nakakakilala sa kasulatan hindi sa pamamagitan ng akademikong pag-aral, kundi sa pamamagitan ng kanyang likas na pagkatao. Sa sandaling yon, sa kauna-unahang pagkakataon, nagsimulang masilayan ng sangkatauhan ang isang sulyap na mesya sa proseso ng paghahayag. Nang tuluyan na matagpuan nina Maria at Jose si Jesus sa templo, napaliligiran ng mga gurong humahanga sa kanyang mga tanong at sagot, isang malalim na ginhawa ang bumalot sa kanila. Ang pangambang naipon sa loob ng 3 araw ay napalitan ng isang matinding halo ng damdamin at paghanga. Si Maria, nanginginig pa, ay nagsabi, "Anak, bakit mo ginawa ito sa amin? Ang iyong ama at ako ay naghahanap sa iyo ng may matinding pag-alala." Subalit ang sagot ni Jesus ay lubos na hindi inaasahan, at maghuhubog magpakailanman sa pagkaunawa ng kanyang pagkakakilanlan. Ang mga salitang ito ay umalingaunggaw sa templo na parang isang paghahayag. Sa kauna-unahang pagkakataon, hayagang ipinahayag ni Jesus na ang kanyang kamalayan sa pagkakakilanlan ay hindi nagmula sa pagtuturong pantaw, kundi sa isang walang hanggang ugnayan sa Diyos. Kahit siya'y bata pa, naunawaan niya na ang kanyang misyon ay higit sa mga ugnayang pampamilya, sa mga kaugalian ng kultura, at sa mga inaasahan ng lipunan. Naroon siya hindi lamang bilang anak nina Maria at Jose, kundi bilang anak ng amang nasa langit. Ang pahayag ay payak, ngunit po na malalim na kahulugan. Hindi sinabi ni Jesus na sa mga gawain ng ating ama, kundi ng aking ama, na naghahayag ng pagiging malapit, pag-aari, at autoridad. Alam niya kung sino siya, saan siya nagmula, at para sa anong layunin siya isinilang. Maaring hindi lubos na naunawaan ng mga gurong nakarinig sa kanya ang lahat, ngunit kinilala nilang sila'y nasa harap ng isang pambihirang isipan, hinubog hindi na edad, kundi ng kawalang hanggan.
Napuno sina Maria at Jose ng paghanga at pagtataka. Mahal na mahal nila si Jesus, ngunit hindi nila palaging naunawaan ang espiritual na dimensyong kanyang taglay. Gayunman, iningatan nila ang mga salitang iyon sa kanilang mga puso, nagtitiwalang sa tamang panahon ay magiging malinaw ang lahat. Sa sandaling iyon, isang bintana ang nabuksan sa pagitan ng tao at ng banal. Ang tahimik na pagkabata ni Jesus ay naliwanagan. Ipinahayag ng batang karpintero na ang kanyang tunay na layunin ay nakaugnay sa langit, at na ang kanyang mga hakbang, mula pa noong una, ay patungo na sa isang misyong nakatakdang baguhin ang buong sangkatauhan. Matapos ang makapangyarihang pangyayaring ito sa templo, kung saan inihayag ni Jesus ang kanyang espiritual na kamalayan sa pagsasabing siya'y abala sa mga gawain ng kanyang ama, may isang hindi inaasahang nangyari. Bumalik siya sa Nazaret at nagpasakop sa kanila. Ang detalyeng ito, na itinala ni Lucas, ay lubhang makahulugan. Ang walang hanggang anak, na katatapos lamang humanga ang mga guro ng kautusan, ay piniling bumalik sa payak na buhay at sumunod sa kanyang mga magulang sa lupa. Ito'y nagpapakita hindi lamang ng pagpapakumbaba, kundi na malalim na pagkakahanay sa plano ng Diyos. Muling naging entablado ang Nazaret ng paghubog kay Jesus. Ang nayon, maliit at halos walang kabuluhan sa paningin ng tao, ay muling naging lugar kung saan lalago ang tagapagligtas na malayo sa mga ilaw na entablado, hiwalay sa mga inaasahan na mundo. At gayunman, doon hinuhubog ng Diyos ang taong magbabago sa kasaysayan. Hindi ginugol ni Jesus ang kanyang kabataan sa pag-angkin ng titulong Mesyas. Hindi siya naghahanap ng maagang pagkilala, hindi humihingi ng karangalan, hindi nagpapakita ng mga tanda, ni naglalantad ng kapangyarihan. Siya'y lumaki sa katahimikan, disiplina at paggawa. Nagpasakop siya sa pang-araw-araw na gawain, natuto kay Jose, tumulong kay Maria, at tinanggap ang kasimplehan bilang mahalagang bahagi ng banal na plano. Ipinahahayag ng pagbabalik na ito sa Nazaret ang pinakadiwa ng kaharian ng Diyos. Bago itaas ng Diyos ang isang tao sa harap ng karamihan, hinuhubog niya ito sa pagpapakumbaba. Inihahanda si Jesus hindi upang humanga ang mundo, kundi upang tubisin ito. Ang kanyang lakas ay hindi magmumula sa pagpapakita, kundi sa pagsunod. Ang kanyang autoridad ay hindi magmumula sa pagkilalang pantaw, kundi sa ganap na pagpapasakop sa Ama. Habang marami ang naghahangad ng panlabas na kadakilaan, si Jesus ay lumalago sa panloob na kadakilaan. Siya'y pinatatatag sa biyaya, karunungan at karakter. Ang bawat araw na ginugol sa Nazaret ay parang isang ladrilyong inilalagay sa pagtatayo ng taong haharap sa mga tukso, magpapagaling ng mga may sakit, bubuhay ng mga patay, at mag-alay ng kanyang buhay sa krus. Ang pagbabalik sa Nazaret ay hindi isang pag-urong, ito ang perpektong kapaligiran kung saan ang tahimik na pagsunod ay naghanda ng daan para sa pagtubos. Matapos ang pagbabalik mula sa templo at ang muling pagpapatuloy ng buhay sa Nazaret, nagsimula ang isa sa mga pinakahiwaga-hiwagang yugto ng paglalakbay ni Jesus, ang mga nakalihim na taon. Halos walang itinala ang kasulatan tungkol sa panahong ito, na umaabot mula sa humigit kumulang 12 hanggang 30 taong gulang. Para sa marami, ang katahimikan ito ay tila palaisipan, ngunit sa spiritual na pananaw, ito ay lubhang makahulugan. Ang Diyos, na nagbigay inspirasyon sa bawat salita ng kasulatan, ay piniling huwagpunan ang puwang na ito sapagkat ang diin ay wala sa kung ano ang ginagawa ni Jesus, kundi sa kung sino ang kanyang nagiging. Sa mga taong yon, namuhay si Jesus tulad ng sinumang karaniwang hadyo. Siya'y nagtrabaho, nag-aral ng mga kasulatan, nakibahagi sa mga kapistahang panrelihiyon, naglakad sa mga daan na Nazaret, at namuhay kasama ng mga kaibigan at kapitbahay. Gayunman, sa loob ng tila payak na rutinang ito, isang malalim na paghahanda ang nagaganap. Naranasan ni Jesus ang buhay ng tao sa kabuuan nito, mga kagalakan at pagsubok, mga laban at pananagutan, mga ugnayan at damdamin. Nakilala niya ang bigat ng paggawa, ang ritmo ng araw-araw na buhay, at ang pagiging masalimot ng puso ng tao, lahat ng ito nang hindi kailanman nagkasala. Ang mga nakalihim na taon ay naging isang tahimik na paaralan kung saan inihahanda ang guro upang magturo. Sa panahong ito nahubog ang empatyang kanyang ipapakita sa mga may sakit, ang pagtitiyagang kanyang gagamitin sa kanyang mga alagad, at ang pagtitibay na magdadala sa kanya sa cross. Hinubog ng katahimikan ang kanyang espiritu. Pinino ng rutina ang kanyang karakter. Ang karaniwang buhay ang humubog sa pambihirang tagapagligtas. Ipinapakita rin ng mga taong ito ang isang mahalagang katotohanan tungkol sa paraan ng pagkilos ng Diyos. Ang pinakadakilang mga tawag ay inihahanda na malayo sa paningin ng tao. Bago ihayag si Jesus sa sanlibutan, siya'y hinubog sa lihim. Bago ipahayag ang mga salita ng buhay, natutunan niyang makinig. Bago siya itaas, natutunan niyang magpakumbaba. Kaya nang dumating ang takdang panahon, ang sandaling itinakda mula pa sa kawalang hanggan, handa na si Jesus.
Hindi lamang bilang Diyos na nagkatawang tao, kundi bilang ganap na tao, lubos na inihanda upang simulan ang misyong magbabago magpakailanman sa kapalaran ng sangkatauhan. Sa pagninilay sa pagkabata ni Jesus, naunawaan natin na walang anuman ang nagkataon lamang. Ang bawat detalye, ang kasimplehan ng Nazaret, ang pagkatuto ng pagkakarpintero, ang buhay pamilya, ang mga taong ginugol sa pagiging hindi kilala, ay bumuo ng pundasyon ng pinakadakilang ministeryong nakilala ng mundo. Hindi lamang namuhay si Jesus sa gitna natin, siya'y lumaki sa gitna natin. Bago magturo sa mga karamihan, natutunan niyang makinig. Bago magpagaling ng mga may sakit, natutunan niyang mag-alaga. Bago tawaging guro, siya'y naging alagad ng karanasang pantaw. Ipinahahayag ng pagkabata ni Jesus na hindi hinahamak ng Diyos ang karaniwan. Sa halip, kanya itong pinabanal. Maaring nagpakita ang tagapagligtas bilang isang ganap na adulto, handa, makapangyarihan, at maluwalhati. Ngunit pinili niyang magsimula tulad nating lahat, bilang isang walang magawang sanggol, isang mausisang bata, isang kabataang hinuhubog. Kanyang tinahak ang bawat yugto ng pag-iral ng tao upang tubisin ang bawat yugto ng atin. Sa pagiging isang bata, ipinakita ni Jesus na ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa katayuan, kundi sa karakter, hindi sa pagkilala, kundi sa pagsunod, hindi sa lakas, kundi sa pagpapakumbaba. Ang kanyang pamana ng pagkabata ay tahimik, ngunit nagbabago. Itinuturo nito sa atin na ang mga nakalihim na proseso ay kasing halaga ng mga nakikitang pangyayari. Na ang panloob na paglago ay nauuna sa panlabas na pagpapakita. Na ang layunin ay nahahayag sa tamang panahon. Siya'y lumaki sa biyaya, karunungan at pangangatawan, gaya rin ang pagkatawag sa atin na lumago sa spiritual. Sa pagninilay sa kanyang pagkabata, naunawaan natin ang isang malalim na katotohanan. Hindi lamang dumating si Jesus upang mamatay para sa atin. Dumating siya upang mabuhay para sa atin, na inihahayag ang perpektong landas ng pagiging tao. Kanyang pinabanal ang pagkabata, ang kabataan, at ang pagkamahino. At nang sa wakas ay sinimulan niya ang kanyang pampublikong ministeryo, siya'y ganap na handa, hindi lamang bilang ang walang hanggang anak ng Diyos, kundi bilang ang ganap na taong lumakat sa gitna ng mga tao. Ipinapaalala sa atin ang pamana ng pagkabata ni Jesus na ang Diyos ay kumikilos sa katahimikan, humuhubog sa lihim, at naghahanda sa karaniwan. Ang batang mula sa Nazaret ay lumaki at kasama niya, nahinog ang planong magbabago sa mundo magpakailanman. Mag-subscribe sa channel, i-like ang video at ibahagi ito. Dito natin tinutuklas ang buhay ni Jesus, mula sa walang hanggan hanggang sa tao.